Gawa-gawa lang daw po ang mga ebidensya laban sa kanyang ama. Yan ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte. Yan po sa papalapit ng trial sa impeachment, sa ICC trial against Duterte, matapos nga pong maisumite ang lahat ng mga dokumento magpapatunay tungkol sa crime against humanity. Pakinggan niyo itong balitang ito na paliwanag ng paniniwala sa balitang yan at mga dokumentong isinumiti ng mga prosecutors. National Criminal Court ang nakuha sa pamamagitan ng puwersa o intimidation o harassment. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ulit at bumisita sa kanyang ama. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ayan, GMA7 pala ito. Thank you sa GMA7. Una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung pagbabiyahe. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong ng gobyerno sa gastusin ng mga saksing haharap sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihingan namin ang reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pero bagaman dati na niyang nilinaw na ang ibibigay lamang ng gobyerno ay yung para sa seguridad ng mga saksi at hindi ang pagbiyahe patungo sa The Hague. Tinanong din ng bise hinggil sa sinabi ni Justice Secretary Remulla na malaking hamon ang kaso. Sa dati ring sinabi ni Remulla tungkol sa mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya nga umabot sa ICC ito eh. Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin para hindi matuloy yung mga kaso. Ang komento dito ng bise. Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun. Ayan. Yan po yung panig. Thank you sa GMA News. Pero yan ang panig ni Vice President. Alam nyo, ako bilang political vloggers at traditional media, useless niya sinasabi ni Sarang yan Kasi sa media, hindi naman yan maire-record sa ICC ang kanyang mga sinasabi. So, poor publicity lang yan. Hindi na ho sa panahong ito na mag-akusa ng fake o gano'n kung ano man. Hindi naman kasi totoo yan. Kasi, nandyan na sa korte. Diyan ang labanan, hindi sa labas ng korte. Kaya kahit na anong sabihin, kahit pa maglupasay si Sara na sinasabing gawa-gawa lang itong mga testigong ito, hanggang dun lang yun. Hindi yun magiging record sa korte. At hindi rin naman totoo yun. Ang kanyang paliwanag na yan sa aking opinion ay patuloy na kanyang pagyurak sa karapatan ng libu-libong pamilyang naging biktima na until now ay lumuluha at nawawala ang pamilya o namatay ang pamilya at naghahanap ng hustisya. Sasabihin mo, gawa-gawa lang? Gawa-gawa lang namatay ang kailang asawa, anak at apo? Gawa-gawa lang, natukhang yung kailang pamilya. Sa halip na bigyan ng katarungan, sa halip na tulungan sila, sasabihin mo, gawa-gawa lang yung yung mga kaso. Wow! Abogado ba yan si Sara? Magpakagaling kayo doon sa kaso, doon sa paglaban sa korte. Hindi sa media. Pure publicity for news only, yung mga interview, pero hindi po yan makakatulong sa kaso. Dapat alam ni Sara yan dahil abogado siya. Although karapatan niya yun, di wala. Ako, para sa akin, garbage yan. Binabalita ko lang sa inyo. Sasabihin niya, fake, gawa-gawa lang itong ginawa ng gobyerno. Sinabi nga ni Remulla kaya nakarating sa ICC ang kaso dahil yung mga dokumento, yung dapat ginawa ng nakaraang gobyerno na investigasyon para maimbestigahan yung mga mabigyan ng hustisya yung mga naging biktima ng tukang. Nawala daw lahat ng mga dokumento para daw hindi nga magkaroon ng kaso. Ngayon nang pumunta ng ICC, nagreklamo sila. Wala na yan. Lalo na ngayon, ginalit nyo yung ICC judges, 18 judge, hindi nyo nakumbinsi na tanggalin yung 2 judge na may hawak ng kaso. Yari talaga kayo dyan. Itong mga statement na ito ng kailang grupo at lalo ni Sara, paawa na lang ito. Drama lang ito. At lalo lang lumalabas yung parang hindi niya alam ang proseso. Parang hindi niya alam ang paghaharap ng ebidensya sa korte. Ay abogado siya. Dapat mag-concentrate na lang kayo sa inyong laban, sa inyong ebidensya para labanan sa korte ang issue. Hindi sa media, garbage yan. Hindi yan makakatulong.
At ngayon sasabihin nyo ay gawa-gawa lang, fake news yan, ay di, gawa-gawang testigo at saka ebidensya. Ay di, tingnan natin kung sino ang papaniwalaan ng husgado, yung prosecutors o yung kampo ni Duterte. Yan po yung trial eh. Kaya nga magta-trial by September. Ganun pa man. Yung sinasabi naman po ng kampo ni Sara pa rin o ni Duterte na butot balat na raw ang dating Pangulo, mukhang drama lang yun. Sabi ng Malacanang, wala kayong magagawa ron. Kasi sabi nila, butot balat na raw halos ang dating Pangulo. Pero healthy raw. Paano naging healthy yung ganun? Yung sinasabi ng misis niya, yung dating misis niya, yung nanay ni Sara, yun ang interview eh. Butot balat na raw ang dating Pangulo, pero healthy. Paano magiging healthy kung butot balat? Nahuli rin doon sa pagsasalita yung katotohanan eh. Pag sinabi mong butot balat ng isang tao, hindi healthy yun. May problema yun. Pero sabi niya, ganun ang kalagayan, pero ang tingin daw niya, healthy naman. Budol pa rin eh. Kaya siguro pati mga doktor matatawa, paano naging healthy yung butot balat? Ako hindi ako doktor, kahit yung mga nanonood ngayon, hindi naman doktor ang karamihan. Pag sinabi mong gano'ng kalagayan isang tao, may problema pang kalusugan yun. Ba't sasabihin mong healthy? Ano ibig sabihin nun? Tapos natawa pa doon siya sa interview, ako nagpakita kasi baka makatpare tayo. Nagpa-interview na naman siya doon sa mga vlogger nila na pinapauwi na Duterte, ayaw umuwi doon sa harap ng kulungan. Hanggang gano'n lang, hindi naman sila nakakapasok eh. Yung asawa lang nakakapasok, nakaanak. Yun eh. Diba? Yung mga ganong green, kaya sabi ng Malacanang, wala kami magagawa dyan. Ayaw na nga makialam ng Malacanang dyan. Kasi alam ng Malacanang, nasa korte na yung kaso. Ang korte na ang merong jurisdiksyon sa isang akusado sa nakakulong. Hindi makikialam ang gobyerno dyan. At wala magagawa ang Philippine government. Kahit dito sa korte sa local, sa Pilipinas, ang lahat ng akusado at nasa korte ang kaso, walang pwedeng makialam doon kundi ang korte ang magsasabing ipagamot niya kung may sakit. Ilabas yan kung kinakailangan. Makulong yan kung kinakailangan. Ang korte, katulad nun sa ICC. Kahit butot balat, pero sabi niyang healthy, kaya nakakatawa, korte lang ho ang mayroong jurisdiction, hindi ang Philippine government. Ang Pilipino walang magagawa ron. Si Pangulong Marcos walang magagawa doon. Ano man ang kalusugan, nakalagayan ng dating Pangulo, walang magagawa ang gobyerno. Kasi wala na siyang jurisdiction doon. Ang International Criminal Court ang pwedeng magpasya. Doon yung i-justify sa ICC kung kailangan bang ilabas ang butot balat na healthy na sinasabi nyo. Kasi pag nagpetisyon kayong ilabas dahil may sakit or butot balat na ang dating Pangulo, titingnan yan ng mga doktor ng ICC kung ano talaga ang kalusugan. Pag nakitang healthy naman, hindi talaga kayo papayagan. Pero kung nakita nila may problema, siguro papayagan kayong ilabas. Kaya nga yung statement na butot balat, tapos healthy naman, suntok sa buwan yun. Sino maniniwala ron? Ang maniniwala doon yung saradong isip. Huwag niyo masyadong dramahan kasi magpakagaling na lang kayo kung paano ipagtanggol yung kaso sa korte, hindi sa media. Di ba? Please like and share, subscribe and follow kung hindi ba.